sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Nazaret. Hilingin din po natin ang kanyang panalangin, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon ng bayan o bansa natin. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Magdasal natin mga OFW, ang mga may sakit, mga may pinagdaraan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami mga hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tahanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay, at hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epineto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpapakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato, na aking minamahal sa Panginoon. Kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng iliham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya, nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasa asaligsik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Coasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang pagbasa sa ating mabuting balita ngayon ay karugtong po ng ating ebanghelyo kahapon. Kaya naman, kung kahapon po ay binigyang diin natin sa ating pagninilay, yung katotohanan ng ating pagiging katiwala ng Diyos. Ngayon naman po, karugtong nito ay bibigyang diin natin
yung paraan kung paano tayo magiging mabuting katiwala ng Panginoon natin. At ito ay ang paggamit ng mga ipinagkatiwala niya sa atin ayon sa kagustuhan niya para sa atin. Kasi logically, siyang may bigay, di ba? So bakit naman natin ito gagamitin ng labag sa kanyang kagustuhan para sa atin? Kaya naman sa ating ebanghelyo, ano po ang sabi ng ating Panginoon dito sa simula pa lamang? Gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. In other words, gamitin daw natin lahat ng mga ipinagkatiwala niya sa atin, lalong-lalo na ang kayamanan para sa kabutihan, to advance His kingdom. You see, wala naman pong masama sa pag-iipon ng pera, pagpaplano ng buhay. Kaugnay nito, maraming mga financial advisors. Maraming mga nagpaplano at maraming mga tumutulong sa atin na magplano ng buhay. Wala pong masama dyan. Mainam yung nagpaplano kaysa walang plano, walang direksyon ng buhay. Unfortunately, oftentimes we tend to lose sight of eternity. Ang plano natin parang hanggang dito lamang sa lupa. Ang kayamanan na gusto nating imbak ay parang dito lamang sa lupa. Mag-ingat po tayo sa ganyan, ha? Sapagkat baka masabihan tayong hangal. Natatandaan nyo naman siguro yung talinghaga tungkol sa hangal na mayaman, the parable of the rich fool. Hangal siya, tanga siya, hindi dahil mayaman siya. Ang talino nga, wais nga kaya yumaman eh. Pero hangal siya dahil ang ipinundar niyang yaman ay yaman ng mundo lang, hindi yaman sa kalangitan. Dahil ang sinecure niyang buhay ay buhay dito lang at hindi buhay sa kabilang buhay. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Baka masabihan din tayong hangal. Ang yaman po kasi sa mata ng Diyos, ang yaman natin ay hindi yung pitaka o pera sa pitaka natin, pera sa bangko, sa vault natin, pera sa property, sa investments natin, sa mga pautang natin. Ang yaman natin sa mata ng Diyos ay yung mga kabutihang ginagawa natin. Iyon ang yaman natin sa pananaw ng Diyos, ha? Pero makatutulong dito ang pera. Makatutulong dito ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At yun nga po ay kung gagamitin natin ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, partikular na ano man ang kakayanan natin, pera natin, sa paggawa ng kabutihan. Tama naman yung sinasabi natin na wala tayong madadalang yaman sa hukay, pero yung yaman natin, sa punto ng pinag-uusapan natin, pwede na po nating ipadala, advance sa kalangitan sa pamamagitan ng paggamit ng ating yaman sa paggawa ng kabutihan. Yan ang mako-convert bilang yaman natin sa kalangitan. Don't get it wrong. Naniniwala po ako at yun naman ay totoo na walang dahilan para mapunta tayo sa kalangitan kundi ang pananampalataya natin sa Poong May Kapal. Yun ang makapagliligtas sa atin, ang pananampalataya natin kay Kristo. Pero tandaan natin ang mabubuting gawa natin na ekspresyon ng pananampalataya natin kay Kristo. Halimbawa, kaya tayo nakapagbibigay sa mga nangangailangan ay dahil sumasampalataya tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin na hindi magkukulang. The Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. Hindi ako magkukulang, hindi ako kakapos, hindi ako maubusan. And therefore, ang paggawa natin ng maraming kabutihan ay pagpapakita ng malalim at malaki nating pagtitiwala sa Kanya. Yun ang nagiging yaman sa kalangitan, yung mga ginagawa nating kabutihan, dala ng ating pananampalataya sa Poong May Kapal. Therefore, sa punto ng ating pinag-uusapan tungkol sa mga gawang kabutihan na ekspresyon ng ating pananampalataya sa Poong May Kapal na nako-convert bilang yaman natin sa kalangitan, pwede siguro nating sabihin na may iba't ibang level ng yaman sa kalangitan. Again, don't get it wrong. Naniniwala ako na ang langit mismo ang makasama ng Diyos. Yaman na agad yun, sobra-sobrang yaman na yun. Pero kahit ang banal na kasulatan kasi ay mag-i-insinuate, magsasabi na bukod sa langit, meron pa tayong ibang reward na matatanggap sa langit. Halimbawa po yung sinasabi ng ating Panginoon mismo sa Matthew 5 verse 12 to a certain people. Ang sabi niya, matuwa kayo, magalak kayo dahil malaki ang inyong gantimpala sa langit. So, di ba parang sinasabi ng Panginoon dito, hindi lamang gantimpala ay yung langit,
kundi bukod sa langit ay meron pa tayong ibang gantimpala na makakamit. Kaugnay nito yung sinasabi rin ni St. Paul sa 1 Corinthians 3:11-15, na bagamat si Kristo ang tanging pundasyon ng kaligtasan natin, the very reason why we can go to heaven ay ikinukonsider din naman daw ng Panginoon ng ating mga ginawa dito sa lupa. Ayon sa kalidad, dami ng ating mga ginawang kabutihan. At yun ay kukonsider, sasalain, susuriin, at may gantimpala na ibibigay. Napalagay ko yung logical lang kasi God willing, through His mercy, mapunta ako ng langit. Salamat. Pero kahit mapunta ako ng langit, palagay ko naman sa punto ng buhay ko ngayon, hamak na mas mabuti pa rin o hamak na mas marami pa rin nagawang mabuti sa akin. Halimbawa, si Saint Teresa of Calcutta, Saint Francis, siyempre lalong-lalo na si Juan Bautista, lalong-lalo na ang mahal na ina. So I won't be surprised na makita sila sa langit na iba yung yaman nila. Maaring mas malaki yung halo nila, maaring mas makinang ang katawan nila, mas mansyon ang bahay nila. Something like that. Kasi ang Diyos naman ay Diyos din ng katarungan. Di ba't ang sabi niya, gagantimpalaan tayo ayon sa ating mga ginawa sa mundong ito. So what's my point? Hindi ko sinasabing hangarin natin yon na magpaligsahan tayo. Sino ba ang mas maging mayaman sa atin sa kalangitan? Hindi. Sabi ko nga, yung mapunta lang tayo ng langit, sobra-sobra na yon sapagkat makakasama natin ang Panginoon. Ang punto lang, hindi masasayang ang ating mga ginagawang kabutihan. Kita ng Panginoon lahat yan. Lalong-lalo na yung mga kabutihan hindi napapalakpakan, hindi na-acknowledge, at galing talaga sa ating pananampalataya sa Poong May Kapal. Kitang-kita ng Panginoon yon. At gagantimpalaan yan kung paano natin ginamit ang mga pinagkatiwala niya sa atin in order to advance His kingdom here on earth. Kaya, again, gamitin natin ang wasto. Huwag nating buruhin, huwag nating i-hoard ang mga blessings ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin na ang yaman na mako-convert sa langit ay yung mga yaman na meron tayo sa daigdig pero ginamit natin agad sa kabutihan, ibinigay na natin, dinonate na natin sa simbahan, pinangtulong natin sa mga nangangailangan. Hindi yung kayamanan nating maiiwan na hindi naman natin madadala sa hukay dahil hindi natin naman ginamit sa kabutihan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgit ang Diyos Sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang Alam samo kong ko. di ringgit ang Diyos ang Humigit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong maging mayaman sa mga mata mo. Mayaman dahil ginagamit ko ang mga pinagkatiwala mo sa akin para makatulong sa iba. Para iparamdam sa iba na hindi sila nakiisa, na mapagmahal ka, na matulungin ka. Para tulungan ng mga nawawala ng pag-asa.
Tulungan mo po akong huwag maging makasarili at gamitin ko sa paraan na kalugod-lugod sa iyo ang mga pinagkatiwala mo sa akin, lalong-lalo na ang buhay ko. Huwag nawa akong mabuhay para sa sarili ko lamang. Maging maliwanag nawa sa akin na may misyon ako na dapat gampanan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, dahil kita naman ang Diyos ang mga ginagawa mo. Lalong-lalo na yung mga ginagawa mo dahil nagtitiwala ka sa kabutihan niya, dahil sumusunod ka sa Kanya, dahil mahal mo siya, dahil ginagawa mo para sa Kanya. Kung lalapit kay Jesus, huwag nating sayangin ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Gamitin natin sa mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kauntin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang. Tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagtawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo na't ngayong ang mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatihati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang pagmamahal, kayamanan ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha. Hanapin natin kayamanang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay ang huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, ha? Dahil sa inyo nakatutulong din po tayo sa iba, sa mga ibang parishes, sa ibang mga institution at individual, maging sa mga nasasalanta ng mga kalamitan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal